Samantala, nakatayo si Sorayang sa harap ng malaking pintuan ng kanyang tahanan, tinitigan niya ito ng matagal habang sinasabi sa sarili na matagal-tagal na rin mula noong huli siyang nakauwi, at inamin niyang tila mahirap at mabigat ang kanyang pagbabalik. Bumukas ang pinto at pumasok siya habang masiglang sinasabing nandyan na siya. Sa ibang bahagi ng bakuran, tumalsik ng malayo si Hung Ryan at bumagsak ng malakas sa sahig habang namimilipit siya sa sakit. Sinabi ni Dumpil na ika-43 beses na niyang natalo si Hung Ryan, kaya't nararapat na wakasan na nila ito, ngunit galit na sumagot si Hung Ryan at sinabing tumahimik siya, at ipinahayag ang kanyang matinding pasya na hindi siya aalis hanggat hindi niya nagagawang sugatan at masaktan man lang si Dumpil. Dumating si Sorayang at nagtatakang nagtanong kung ano ang ginagawa ng dalawa, kalmadong sumagot si Dumpil na sila ay nagsasanay lamang ng pakikipaglaban, hindi napigilan ni Sorayang magtanong kung matatawag bang pagsasanay ang ginagawa kung ang isa lamang ang nananalo at walang ibang ginawa kundi ang paluan ng walang habas si Hung Ryan. Sa kabila nito, galit pa ring hinamon ni Hung Ryan si Hung Ryan na lumapit at lumaban ng maayos. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, dumating si Sandrine, nakita siya ng mga naroroon at sila ay natigilan at hindi nakasagot agad. Humarap si Sandrine kay Sorayang at diretsahang sinabi na nais niya itong makausap ng masinsinan. Agad na sinunod ni Sorayang ang nais ni Sandrine, dinala siya ito sa isang tahimik at maayos na silid na may magagandang palamuti at payapang kapaligiran. Pagpasok sa loob, tinanong ni Sorayang kung ano ang nais nitong sabihin. Habang nakatingin ng diretso kay Sorayang, seryosong inamin ni Sandrine ang kanyang layunin. Sa kanyang kaisipan, alam niyang kailangan niya maging kapakipakinabang at may silbi para sa ikatlong batang Panginoon, kaya't naririto siya upang ailay ang kanyang sarili at kakayahan. Sinabi niya ng malakas na nais niyang malaman kung ano ang kanyang magagawa upang matulungan si Sorayang na maging tagapagmana ng banal na samahan. Nagulat si Sorayang at bahagyang nanlaki ang kanyang mga mata habang nagtatakang nagtanong kung nais ba talaga nitong tumulong sa kanya, hindi niya inaasahan ang ganitong uri ng alok. Ipinaliwanag ni Sandrine na ang kanilang palasyo, at lalo na ang kanyang kapatid na lalaki na siyang nakatakdang maging kahalili, ay nakipag-alyansa na sa kanya, kaya't bilang miyembro ng palasyo ng Yelo, kailangan din niyang tumulong at magsilbi sa kanya. Sinabi ni Sorayang na nagustuhan niya ang ganitong pag-uugali at paninindigan, ngunit sa kasalukuyan ay wala siyang tunay na pangangailangan ng tulong. Idinagdag pa niya na marami naman ang nais at handang tumulong sa loob at labas pa man ng samahan, kaya't mas mabuting pag-usapan na lamang muli ang bagay na ito kapag siya na ang naging kahalili. Sumang-ayon si Sandrine at sinabing kung gayon, ipaalam lamang nito sa kanya kung sakaling kailanganin niya ang kanyang tulong sa hinaharap, ngunit agad ding nagsalita si Sorayang at sinabing mayroon pala siyang isang bagay na nais niyang malaman. Tinanong niya tungkol sa pamamaraang tinatawag na dakilang paraan ng kakayahang layali, sinabi niyang pakiramdam niya ay may nais sabihin sa kanya ang kapatid ni Sandrine tungkol dito, ngunit tila ito ay laging nag-aalinlangan at hindi makapagsalita ng tuwiran. Sa kanyang kaisipan, naisip ni Sandrine na kung hindi ito sinabi ng kanyang kapatid, wala rin siyang karapatang ibunyag ito, ngunit agad din niyang napagtanto na kailangan niya itong sabihin pa rin, sakaling magkaroon ng anumang hindi inaasahang pangyayari. Ibinahagi ni Sandrine ang katotohanan na ang nasabing pamamaraan ay nagmula sa isang malupit at ipinagbabawal na landas ng pakikipaglaban na nilikha noong panahon ng matinding pagdanak ng dugo sa kanilang palasyo, at idinagdag pa niya na ang pamamaraang ito ay may kaugnayan kapwa sa palasyo ng hayop at sa banal na samahan, habang nakinig ng mabuti si Sorayang. Labis na nagulat si Sorayang at bulalasang inulit ang kanyang narinig. Sa kanyang isipan, hindi siya makapaniwala dahil bukod sa pagiging malalaking samahan sa timog ng Ilog Yangtze, wala nang ibang pagkakahawig at ugnayan ang dalawang organisasyong iyon. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang sinusuri ang sinabi ni Sandrine. Tinitigan ni Sandrine si Sorayang habang nagtanong kung wala bang pamamaraan ng pakikipaglaban na katulad ng sining ng pagsipsip ng masamang lakas na matatagpuan din sa banal na samahan. Sinabi ni Sorayang na hindi ito ang mismong sining na iyon, ngunit mayroon siyang nakita at naramdaman na katulad nito noon pa man. Agad siyang tinanong ni Sandrine kung anong uri ng pamamaraan iyon. Ibinahagi ni Sorayang na naramdaman niya ito sa pangalawang batang Panginoon na si Guan-Pyeong noong dumalaw siya rito. Nang panahong iyon, biglang dumami ng lubos ang panloob na lakas ni Pyong, at hindi lamang iyon ang nagbago dahil tila tumaas din ng husto ang antas ng kanyang kasanayan sa pakikipaglaban. Sinabi ni Sandrine na iyon ay ang pamamaraan ng pagsasama ng dalawang kaluluwa, at tila higit pa ito sa pangatlong antas ng kapangyarihan. Nagulat si Sorayang at inulit ang pangalan ng pamamaraan dahil hindi siya pamilyar dito.
Ipinaliwanag ni Sandri na marahil ay hindi ito ganap na kapareho ng nasabing pamamaraan, dahil bahagi lamang ito ng dakilang paraan ng kakayahang layali, ngunit kung tumaas ang antas ng kasanayan nito at hindi lamang ang kanyang lakas, ibig sabihin ay ilang beses na niya itong nagawa noon pa man. Sa kanyang kaisipan, biglang naunawaan ni Sorayang ang lahat at napagtanto na tama nga ang kanyang hinala, na pinatay nga ni Pyong ang kanyang nasasakupan noong panahong iyon upang maisigawa ang nasabing pamamaraan. Sinabi ni Sandri na ang mga ganitong uri ng pamamaraan na kumukuha ng lakas at buhay ng iba ay may iba't ibang antas, at sa kanyang palagay ay halos naabot na ng ikalawang batang Panginoon ang pinakamataas na antas nito. Sumagot si Sorayang at sinabi na kaya naman tiyak na ang pamamaraan ng pag-uugnay ng dalawang kaluluwa ay bahagi ng dakilang paraan ng kakayahang layali. Isang malinaw na babala ang sinabi ni Sorayang, upang makumplito ng kanyang kapatid ang nasabing dakilang pamamaraan, kailangan niyang gamitin ang paraang iyon balang araw, at malaki ang posibilidad na siya ang maging Pontirya. Sumang-ayon si Sandrine at inamin na tama ang kanyang sinabi, nagtatakang nagtanong si Sorayang kung bakit tila hindi siya nagagalit at nababahala sa kanyang narinig. Tumawa ng bahagya si Sandrine at sinabing syempre naman ay hindi siya nababahala, hindi naman siya mamamatay at tuluyang mawawalan ng lakas, bagkus ay mas makabubuti pa nga ito sa kanya, dahil sa kanyang sagot, lalo pang nagtaka si Sorayang at napabulalas ng pagtataka habang nakatingin sa kanya. Ipinaliwanag ni Sandrine ang natatanging katangian ng pamamaraan ng pagsasama ng dalawang kaluluwa, na nakabatay sa balanseng ugnayan ng positibo at negatibong lakas. Idinagdag pa niya na ang naunang bahagi ng dakilang paraan ng kakayahang layali ay nakarating na noon sa gitnang lupain, kaya't naniniwala siya na dito nakuha at ginagamit ngayon ng ikalawang batang Panginoon at ng pinuno ng palasyo ng hayop ang kanilang kani-kanilang mga pamamaraan. Ngunit binigyang diin niya na kung wala ang mga alituntunin ng pagkakapantay-pantay na nasa huling bahagi ng pamamaraan, ang nasabing sining ay nagiging lubhang masama at nakapipinsala, ibig sabihin, maliban na lamang kung matututuhan at mauunawaan ng kanyang kapatid ang buong nilalaman nito ng lubusan. Kung hindi man niya ito lubusang matutuhan, idinagdag ni Sandrine, mawawalan agad ng kanyang pagkatao at kalooban ang ikalawang batang Panginoon at magiging higit na mas masama at nakakatakot na nilalang kaysa sa mismong pinuno ng palasyo ng hayop. Sa ibang bahagi ng tirahan, malugod na binati ni Yonsim ang pagbabalik ng ikatlong batang Panginoon, nagpasalamat si Sorayang at sinabing siya lamang ang laging bumabati sa kanya tuwing siya ay umuuwi. Sinabi ni Yonsim na alam na ng lahat ang mga tagumpay at nagawa niya sa kanyang huling atas. Nagulat si Sorayang at nagtanong kung nalaman na agad ito, sumagot si Yonsim na makatuwiran lamang na kumalat ito dahil marami ang kasama niya sa misyong iyon. Ngunit seryosong sinabi ni Yonsim na mayroong isang usap-usapan na hindi niya nagustuhan. Nagtatakang nagtanong si Sorayang kung ano iyon, ang kanyang mga mata ay nanlaki ng bahagya habang hinihintay ang sasabihin ni Yonsim. Habang ibinubuhos ang tsaa, tila nag-aalinlangan si Yonsim at nagsimulang magsalita ngunit hindi agad natapos ang kanyang sasabihin, nagtanong muli si Sorayang kung ano ang ibig niyang sabihin. Sinabi ni Sorayang habang nakatitig sa kanya na alam nitong hindi kaaya-aya ang pakiramdam kapag sinusubok ang kanyang kalooban sa pamamagitan ng mga salitang malabo at hindi tiyak, humingi ng paumanhin si Yonsim at sinabing kakaiba lamang talaga ang narinig niyang usap-usapan. Habang dahan-dahang humihigop ng tsaa, ibinahagi ni Yonsim ang balitang narinig niya na iniutos daw ng Panginoong Demonyo sa kanyang mga alagad na tapusin na ang labanan para sa paghalili bago pa dumating ang kapistahan ng Mara. Nagulat si Sorayang at agad na nagtanong kung paano niya ito nalaman. Sinagot siya ni Yonsim na narinig lamang niya ito sa mga kumakalat na usap-usapan, lalo pang nagtaka si Sorayang at sa kanyang isipan ay hindi siya makapaniwala na ang ganitong uri ng lihim at mahalagang utos ay naging paksa na lamang ng mga kwentong bayan na parang simpleng balita. Dagdag pa ni Yonsim, habang ang kanyang mukha ay naging mas seryoso, na mayroon ding kumakalat na balita na siya raw ang papatay sa ikapitong ginang upang maging hudyat ng pagsisimula ng labanan para sa paghalili. Hindi makapaniwalang inulit ni Sorayang ang sinabi nito, at nagtanong kung bakit niya papatayin si Yomin, kung mayroon man siyang nais tanggalin sa landas, ang isinagot niya ay mas nararapat na si Guanpyong at kaya naman ay si Jin Guanyong ang kanyang Pontirya. Sinabi ni Yonsim na iyon din ang kanyang sariling pag-iisip, wala naman talagang dahilan upang magmalasakit siya sa ikapitong ginang, at hindi rin siya ang uri ng tao na gagawa ng ganitong bagay. Gayunpaman, idinagdag niya na nananatili pa rin ang balitang ito at halos lahat ay nakarinig na tungkol dito. Napapikit sandali si Sorayang habang nagsasalita ng may katiyakan, naniniwala siya na tiyak na may sadyang nagpakalat ng balitang ito, mayroong may nakatagong layunin na nais paglabyuan ang sitwasyon at ituro siya bilang salarin.
Nagtanong si Yonsim kung ang hinala niya ay ang unang batang Panginoon ang may gawa nito, sumagot si Sorayang na hindi niya masasabi ng may katiyakan sa ngayon, at wala pa silang sapat na katibayan upang ituro kung sino ang tunay na may kagagawan. Sa kanyang kaisipan, napagtanto ni Sorayang ang tunay na suliranin, ang tunay na kinatatakutan niya ay ang posibilidad na ang taong nagpakalat ng balitang ito ay maaaring saktan at ipahamak si Yomin upang magkatotoo ang kasinungalingan at siya ang masisi. Patuloy niyang inisip ang tungkol sa taong nasa likod ng lahat ng ito, tila alam niya at hinala kung sino ang may gawa nito, ngunit kailangan muna niyang tiyakin ang lahat. Biglang pumasok sa kanyang isipan ang nakita niya noon, noong nakita niya ang punong tagapayo sa palasyo ng Diyos ng masama, tila ba sinasabi ng tingin nito sa kanya na dumalaw siya roon minsan upang magtsaa, ang tingin iyon ay parang babala o paanyaya na puno ng lihim na kahulugan. Habang nakatitig kay Yosong, naalala niya ang pangyayari at sa kanyang kaisipan ay napagtanto niya na alam na pala ng punong tagapayo ang lahat ng bagay mula pa noon. Ang tagpo ay lumipat sa isang maringal at malaking gusali, ang tanggapan ng hukbo ng banal na samahan ng makalangit na demonyo. Sa loob ng silid na puno ng mga aklat at dokumento, dahan-daang nagsalita si Yoshan na sinasabing narito na siya. Pumasok si Sorayang, tiningnan niya ang kanyang paligid at sinabing hindi pa siya nakakita ng silid-aklatan na ganito kagulo at magulo ang ayos. Sumagot si Yosong ng may pagmamalaki na may kaayusan din naman ang kanyang kaguluhan, bagaman hindi ito agad nakikita ng iba. Walang interesadong humarap si Sorayang at sinabing ayaw na niyang alamin pa ang kahulugan nito. Ngunit ipinaliwanag pa rin ni Yosong na bagaman tila magulo ito sa paningin ng mga hindi nakakaalam, para sa isang taong matalino at may malawak na kaisipan, ito ay maayos at nasa tamang ayos. Tinuwanan lamang ito ni Sorayang at sinabing iyon ang pinakamagandang kalokohan na narinig niya sa mahabang panahon, sumabay si Yosong sa kanyang pagtawa ng malakas, na parang ikinatuwa pa niya ang sinabi ni Sorayang. Habang maingat na ibinubuhos ang tsaa sa tasa, diretsahang nagtanong si Sorayang kung ano ang tunay na dahilan kung bakit nito siya nais makausap, nagpanggap na nagtataka si Yosong at nagtanong kung kaya ba nila agad patanggo sa usaping nais niya ng walang paligoy-ligoy. Nagsimulang magtanong si Sorayang kung alam ba niya ang mga kumakalat na usap-usapan nitong mga nakaraang araw, sumagot si Yosong kung nais ba niyang malaman kung sino ang nasa likod ng lahat ng ito, dagdag pa niya na kahit hindi niya alam kung ano ang nais nitong makuha sa kanya, hindi niya ito masasabi at hindi siya makakapagsalita tungkol dito. Nagulat si Sorayang at nagtanong kung bakit hindi niya ito masasabi, habang inaangat ang kanyang tasa, sumagot si host ng may ngiti na kailangan niyang panatilihin ang kanyang pagiging walang kinikilingan at hindi pumanig sa sinuman dahil iyon ang kanyang tungkulin bilang tagapayo. Habang hawak ang kanyang tasa, sinabi ni Sorayang na alam na pala niya ang lahat, walang pag-aalinlangang sumagot si Yosong na syempre alam niya, dahil ang lihim na tahanan ay nasa ilalim ng kanyang pamumunuan, kaya't mas mahirap pa nga ang hindi makaalam ng mga nangyayari. Dahan-dahang inilapag ni Sorayang ang tasa sa mesa habang nagtatanong kung patuloy pa rin ba itong mananatiling walang kinikilingan, sagot ni Yosong na oo naman, ngunit mayroon itong nais pang sabihin na tila pinag-iisipan pa ng mabuti. Sa kanyang kaisipan, inamin ni Yosong na akala niya ay kilalang-kilala na niya si Sorayang, ngunit napagtanto niyang na si Sorayang ay puno ng gulat at hindi mahuhulaan ang mga kilos at pasya. Sa kanyang kaisipan, patuloy niyang inisip kung ano kaya ang gagawin nito, para sa kanya, si Sorayang ay parang isang batang tigre na gagawin ang lahat at hindi titigil hanggat hindi nakakamit ang kanyang mga layunin, ano man ang maging kapalit nito. Bamantong hininga si Sorayang at ipinatong ang kanyang kamay sa mesa habang sinasabing sige, hayaan na lamang iyon. Tumayo si Sorayang at nagpasalamat sa tsaa, nagulat si Yosong at nagtanong kung aalis na siya agad, ipinaliwanag ni Sorayang na naroon siya dahil mayroon sana siyang nais makuha, ngunit dahil hindi naman ito ibibigay nito, wala na siyang dahilan upang manatili pa. Sinabi ni Yosong na wala pa siyang sinasabing pagtanggi, ngunit sumagot si Sorayang habang nakatalikod na siya ay isang abalang tao. Bago pa man tuluyang makaalis, binalaan siya ni Yosong na kung balak niyang gumawa ng gulo sa tahanan ng una o ikalawang batang Panginoon, mas mabuting talikuran na niya ang kaisipang iyon. Idinagdag pa nito na baka narinig naman niya na ang unang batang Panginoon ay hindi simpleng kalaban, kung haharapin niya ito ng walang pag-iingat, gaya ng ginawa niya sa ikaapat na batang Panginoon, maaari itong maging dahilan ng kanyang sariling kamatayan. Tinanggap ni Sorayang ang babala at nagpasalamat, sinabihan siya ni Yosong na makinig pa sana siya sa iba pa niyang sasabihin, ngunit si Sorayang ay desidido na sa kanyang gagawin, kahit pa alam niya ang panganib na naghihintay sa kanya.
Habang nakatalikod na si Sorayang, hindi mapigilan ni Yosong na tanungin ito kung bakit ba ganito kay-tigas ang kanyang ulo at desisyon, buong diin niyang sinabi na alam naman nito na tiyak na darating ang araw na may masamang mangyayari sa kanya dahil lamang sa kanyang pagiging matigas ang ulo, at tiyak ding hindi siya ganoon kamangmang upang hindi niya ito malaman. Labis na nagulat si Yosong, nanlaki ang kanyang mga mata at tila hindi makapaniwala sa ginawa ni Sorayang. Pagkatapos ng sandaling katahimikan, dahan-dahang itinaas ni Sorayang ang kanyang mga kamay bilang paggalang at pagpapalam, sinabi niya na kahit hindi sila gaanong magkakilala at malapit sa isa't isa, lubos pa rin siyang nagpapasalamat sa lahat ng nagawa at ginagawa nito. Itinuloy ni Sorayang ang kanyang sinasabi, hiniling niya na sana ay ipagpatuloy pa rin nito ang paggawa ng kanyang makakaya para sa kapakanan ng samahan, dagdag pa niya na kung tutuusin, ang pagsisikap at pagiging tapat nito sa samahan ay may direktang pakinabang din para sa kanya. Sa harap ng malaki at magandang gusali ng samahan na kumikinang sa liwanag ng araw, sinabi ni Sorayang na doon na muna wakasan ang kanilang pag-uusap, nangako siya na babalik siya pagkaraan ng 3 araw, at sa pagbabalik niya ay sana ay mayroon na silang mas masarap at mas matapang na inumin upang mas mapag-usapan pa nila ang mga bagay-bagay ng mas masaya at mas mahaba pa. Habang pinapanood ni Yosong ang paglalakad palayo ni Sorayang, hindi maiwasang magtaka at mag-isip ng malalim, iniisip niya sa kanyang sarili kung paano ba nakakabuti para kay Sorayang ang kanyang pagsisikap para sa samahan, paulit-ulit niyang tinatanong sa sarili kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng mga salitang binitiwan nito at kung ano ang tunay na kinalalagyan ni Sorayang sa lahat ng ito. Habang nakatayo sa may balkonahe at nakatanaw sa papalayo, patuloy pa rin sa pagkalito ang kanyang isipan, na pagtanto niyang sinabi rin ni Sorayang na babalik ito pagkaraan ng 3 araw, at muling nagtanong sa sarili kung bakit eksaktong 3 araw, naniniwala siya na si Sorayang ay hindi gumagawa ng desisyon ng walang dahilan, at tiyak na mayroon itong nakahandang plano na hindi pa niya alam at kailangan pa niyang alamin. Biglang parang sinindihan ng ilaw sa kanyang isipan, nanlaki lalo ang kanyang mga mata at tumulo ang pawis sa kanyang pisngi dahil sa matinding gulat habang dahan-daang naiintindihan ang tunay na kahulugan ng mga sinabi ni Sorayang, halos mapasigaw siya sa kanyang sarili habang sinasabing sandali lang, kaya ba iyon ang ibig sabihin ng kanyang mga salita? Sa ibang bahagi ng palasyo, labis na nagulat si Yomin at halos hindi makapaniwala sa kanyang nakita, napasinghap siya at napatitig ng mabuti habang tinatawag ang pangalan ni Sorayang sa pagtataka. Humarap si Sorayang kay Yomin, at ngumiti ito ng banayad, bumati siya at sinabing matagal-tagal din mula noong huli silang nagkita. Sa tuwa at pagkabigla, sumugod agad si Yomin kay Sorayang at masiglang tinanong kung kailan pa lamang siya nakabalik habang tumatalon siya sa tuwa, dali-daling sinalo ni Sorayang si Yomin upang hindi ito matamba, at sagot niya rito na kahapon lamang siya dumating. Pagkatapos niyang makabawi, muling nagtanong si Yomin kung kumusta ang kanyang paglalakbay sa Yunnan, narinig daw niyang mas mainit doon kumpara sa kinaroroonan nila ngayon, kaya't nais niyang malaman ang tunay na kalagayan doon. Napabuntong hininga si Sorayang at ibinahagi ang kanyang naging karanasan, na sinasabing huwag na nga lang nilang pag-usapan dahil talagang napakasama ng panahon doon, bukod sa sobrang init na parang tinutunaw ang lahat, halos araw-araw din daw ang pag-ulan kaya't hindi niya mailarawan ang hirap na dinanas niya doon, habang nagkukwento ay hinaplos niya ng banayad ang buhok ni Yomin, hindi makapaniwala si Yomin sa kanyang narinig at napabulalas ng pagkamangha. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, nagtanong si Sorayang kung abala ba si Yomin sa kasalukuyan, agad na umiling si Yomin at sinabing hindi siya abala dahil katatapos pa lamang niya sa kanyang pagsasanay tuwing umaga, kaya't malaya siya at walang gagawin, tinanong siya ni Sorayang kung nais ba niyang sumama sa kanya upang puntahan ang unang batang Panginoon. Sa sobrang tuwa at pananabik, agad na sumagot si Yomin ng malakas at masigla na oo, sumasang-ayon siya ng buong puso. Ngunit bago pa sila makalayo, lumapit ang punong katulong at magalang na humingi ng paumanhin, sinabi nito kay Yomin na nakatakda na ang kanyang schedule para sa pag-aaral ngayong hapon, kaya't hindi siya maaaring lumayo. Sa isipan ni Sorayang, kinilala niya agad ang babaeng ito, na siya raw ang sinasabing parang istriktong ina na nag-aalaga at nagdidisiplina kay Yomin. Hindi nasiyahan si Sorayang sa sinabi nito at sinabing wala naman sigurong masamang mangyayari kung makakaligtaan lamang ni Yomin ang kanyang pag-aaral sa loob ng 1 araw, nagtataka siya kung bakit ba kailangang maging ganito kay-tigas at istrikto nagkatulong. Ngunit nanindigan ang punong katulong at muling humingi ng paumanhin, ngunit malinaw ang kanyang sinasabi na kailangang sundin ang itinakda, at iyon ang naging nakasanayan at mananatili ring ganito. At wala itong kinalaman sa kanya kaya't huwag siyang makialam. Sa kanyang isipan, nagalit siya at tinanong ang sarili kung bakit kailangang dumating pa si Sorayang sa ganitong oras, lalo pat kumakalat ang masasamang usap-usapan, kaya't kailangan niyang pigilan ito na lumapit kay Yomin.
Sinabi ni Sorayang na sa katotohanan lamang, hindi naman dapat natututo si Yomin sa pamamagitan lamang ng pagbabasa ng mga libro, bigla niyang binuhat si Yomin ng mahigpit, habang si Yomin ay nagulat sa kanyang ginawa, sinabi niya sa istriktong katulong na kung labis itong nag-aalala, maaari naman itong sumama sa kanila at doon mismo niya makikita ang tamang paraan ng pagtuturo. Habang naglalakad palayo habang buhat si Yomin, buong diin niyang sinabi na ang tunay na kaalaman ay nakakamtan sa pamamagitan ng sariling karanasan sa buhay, hindi lamang sa mga nakasulat, habang ang punong katulong naman ay naiwan na lamang na nakatayo at tila nawala ng masasabi dahil sa bilis at katiyakan ng kilos ni Sorayang. Sa gitna ng payapa at maringal na paligid ng palasyo, biglang dumagundong ang isang malakas na tinig na tumawag na tila yumanig sa buong paligid. Ang lakas ng boses ay tila kumalat sa bawat sulok ng mga gusali, na parang isang bagyo ang dumating, at agad na nakuha ang pansin ng lahat ng naruroon. Dahil sa lakas ng sigaw, dalawang bantay na nakatago sa malapit ay agad na napahawak sa kanilang mga tainga dahil sa sakit at gulat, alam ng sumigaw na may mga nakikinig at nakamasid mula sa dilim, kaya't buong diin niyang sinabing alam niyang naririnig nila ang lahat at hinihikayat silang lumabas upang mag-usap sila ng harapan. Hindi na kontento si Sorayang lalo pang pinalakas ang kanyang boses habang mahigpit na hawak si Yomin sa kanyang tabi, galit na inutusan niya ang mga nagtatago na lumabas na sila at makipag-usap ng maayos, habang ang kanyang mga mata ay naging kulay pula dahil sa kanyang matinding damdamin. Mula sa isang gusali ay narinig ang isang mahinang boses na nagsabing napakalakas naman ang kanyang boses, na inirereklamo nito ang ingay na dulot ni Sorayang na parang walang takot sa kanyang ipinapakitang kapangyarihan. Biglang niyang pinalabas ang kanyang kapangyarihan, kasabay nito ay ang malakas na ugong na yumanig sa paligid. Sa paglabas ng hangin, maraming tao ang natamba at napahawak sa kanilang mga sarili dahil sa lakas ng puwersang tumama sa kanila, nanlalaki ang kanilang mga mata at halos hindi sila makahinga sa gulat habang napabulala sila ng pagkamangha sa pangyayari. Habang pinagmamasdan ang pangyayari, napansin ni Sorayang ang kakaibang lamig at bigat ng hangin na nagmumula sa kabilang panig. Sa kanyang isipan, kinilala niya agad ang uri ng kapangyarihang ito at inamin sa sarili na talagang nakakapanlamig at nakakatakot ang presensya ng taong ito. Lumabas mula sa gusali si Guangyong, kasama ang kanyang mga tauhan, habang dahan-daang naglalakad, sinabi niya na narinig niyang mahilig daw si Sorayang na palakihin ang mga simpleng bagay, ngunit kailangan ba talagang gumawa ng ganitong kalaking gulo at ingay? Hindi nagpahuli si Sorayang at ngumiti ng may halong pang-uuyam, sinagot niya ito na hindi siya ang uri ng tao na gumagawa ng mga plano sa likod ng ibang tao, hindi katulad ng iba dyan na lihim na kumikilos. Agad na tinugon ni Guangyong ang sinabi nito at diretsahang nagtanong kung tinutukoy ba niya ang kumakalat na usap-usapan na siya raw ang magsasakripisyo sa bunsong anak sa labanan para sa paghalili. Sinabi niya na minsan ay mas nakakatakot pa ang katotohanan kaysa sa mga kumakalat na sabi-sabi. Sa kanyang isipan, tinanong ni Sorayang ang sarili kung paano magagawa ng sino man na gamitin ang isang musmos na batak bilang sakripisyo lamang upang makuha ang tagumpay sa labanan para sa paghalili. Muling nagtanong ang kanyang sarili kung ano kaya ang tunay na layunin kung bakit ipinapalaganap ang ganitong uri ng kasinungalingan. Sa kanyang sariling pag-iisip, inamin niya sa sarili na tama man o mali ang balita, ang masamang epekto ay nararamdaman na niya, hindi na siya makalaya at makalibot ng malaya tulad ng dati dahil sa tingin ng mga tao, kaya't wala siyang ibang pagpipilian kundi ang patunayan sa lahat na hindi totoo ang mga paratang laban sa kanya. Napagtanto din niya na kahit piliin niyang huwag pansinin ang mga sinasabi, mananatili pa rin itong isang malaking suliranin. Sa malayo, ang ibang tao ay nagbubulungan habang nakatitig sa kanila, kinikilala nila ang lalaki bilang ang ikatlong batang Panginoon, at nagtataka sila kung bakit kasama niya ang ikapitong ginang. Ang iba ay nagtatanong kung ibig sabihin ba nito ay hindi totoo ang mga balita, habang ang iba naman ay nagtataka kung bakit bigla na lamang itong nagpakita sa ganitong paraan at kung ano kaya ang tunay na nangyayari. Habang naglalakad sila sa gitna ng atensyon ng lahat, naisip ni Sorayang na kung magkukunwari siyang walang nangyari at patuloy na mamumuhay ng parang wala siyang ginawang masama, lalo lamang lalala ang mga hinala ng mga tao, alam niyang ang opinyon ng nakararami ay isang makapangyarihang sandata na maaaring gamitin sa pagmamanipula, at sa huli, ang biktima lamang ang laging nawawalan at nasasaktan. Napagtanto niya na ang ilang salitang ikinalat lamang ng mga tao ay sapat na upang gapyusin at kontrolin ang kilos ng isang tao, iyan ang nakakatakot na kapangyarihan ng kasinungalingan, na kahit walang katotohanan ay nagiging parang totoo na sa isipan ng nakararami.
Sumagot si Guangyong ng may pagkayamot na sinasabing hindi siya isang hanggal na kasing liit ng isipan na gagamit ng ganitong marumi at mababang uri ng pandaraya. Nagtanong pa ito kung akala ba nito ay kaya niyang gawin ang ganitong uri ng gawain. Sa kabila nito, diretsahang sumagot si Sorayang na oo, iyon nga ang akala niya. Mas lalo pang nagalit si Guangyong at sinabing sapat na ang kanyang mga kalokohan at huwag na siyang magsalita pa. Bigla niyang pinalabas ang kanyang kapangyarihan, ipinahayag ni Guangyong ang kanyang katayuan, na siya ang unang batang Panginoon at siya ang pinakamalapit sa kapangyarihan sa dakilang samahan ng makalangit na demonyo. Idinagdag pa niya na ang pagkakita sa paghusay ng kanyang karibal ay nagbibigay lamang sa kanya ng lakas ng loob at pagnanais na galingan pa. Muling inulit niya na hindi siya isang taong may maliit na kaisipan na gagamit lamang ng mga usap-usapan upang talunin ang kanyang kalaban. Sa pagtatapos ng kanyang sinabi, naramdaman ng lahat ang bigat at kapangyarihan ng kanyang mga salita. Ang bawat tao sa paligid ay nanlaki ang mga mata at parang naakit at nabighani sa kanyang sinambit, na parang ang kanilang kalooban ay unti-unti niyang nakokontrol. Sa kanyang isipan, napagtanto ni Sorayang na ang mga taong naroroon ay lubusang napaniwala at naimpluwensyahan na ng mga sinabi ng kanyang kalaban. Kinilala niya ang pamamaraang ito, na tila katulad ng sining na nakabibihag ng kaluluwa ng ibang tao, isang makapangyarihang pamamaraan upang baguhin ang kaisipan at paniniwala ng nakararami. Sa kanyang sariling pag-iisip, sinimulan niyang ayusin ang kanyang plano. Una sa lahat, kailangan niyang gumawa ng paraan upang sirain ang lubos na pagtitiwala ng mga tao kay Guangyong dahil iyon ang pinakamalakas nitong sandata ngayon. Gayunpaman, nag-alinlangan siya ng bahagya sa kanyang sarili dahil hindi niya alam kung posible nga bang gawin iyon gamit lamang ang sining ng demonyo na kanyang alam at ginagamit. Bigla siyang bumuga ng hangin at gumawa ng kakaibang tunog mula sa kanyang bibig habang nag-iisip ng malalim. Sa isang iglap, nagbago ang mukha ni Guangyong mula sa pagiging kalmado patungo sa matinding galit. Sumigaw si Sorayang ng ubod ng lakas kung paano ito nagkaroon ng lakas ng loob na gawin ang ganitong bagay. Kasabay ng kanyang sigaw lumikha ito ng napakalakas na alon ng enerhiya na yumanig sa buong paligid. Ang lakas na iyon ay direktang tumama kay Guangyong at sa mga kasama nito, ang mga tauhan ay napabulala sa sakit at gulat habang sila ay tinatangay ng hangin. Ang lakas ay kumalat pa ng mas malayo, kasabay nito ay bumalik ang mga katinoan ng mga taong na nanunood, habang napaluhod sila sa lupa at napahawak sa kanilang mga sarili dahil sa sakit at bigat ng enerhiyang naramdaman nila. Habang nakatayo ng tuwid at puno ng kumpiyansa, seryosong sinabi ni Sorayang kay Guangyong na kahit paano man ito napag-usapan at napaniwala ang mga tao sa lugar na ito, hinding-hindi na nito magagawang gamitin muli ang parehong pandaraya sa hinaharap. Idinagdag pa niya na ang mga taong naruroon ay hindi rin naman mga hanggal na walang sariling katwiran at pag-iisip. Sa likuran niya, ang mga tao ay nakaupo o nakaluhod sa lupa, habang ang hangin ay dahan-daang humuhupa sa paligid. Sa kanyang sariling pag-iisip, nanlaki ang mga mata ni Guangyong at labis na nagulat nang mapagtanto niya ang uri ng pamamaraang ginamit ng kanyang kalaban. Kinilala niya ito bilang ang tanyag na ungol ng leon mula sa templo ng Shaolin. Labis siyang nagtaka at nagtanong sa sarili kung paano at saan natutunan ni Sorayang ito ang isang pamamaraan na kabilang sa sining ng pakikipaglaban ng mga Budista, bagaman kilala si Sorayang bilang bahagi ng ibang samahan. Pagkatapos ng maikling katahimikan, tumalikod si Guangyong at utusan siya na sumama sa kanya. Ngunit sa halip na sumunod agad, yumuko si Sorayang, habang dahan-dahan itong binuhat. Sinabi niya ng may bahagyang pagkainis na ayaw niyang mamatay ng walang kabuluhan, dahil lamang sa pagsunod sa isang taong nagpalaganap ng walang katotohanang sabi-sabi sa loob ng sarili nitong tahanan. Huminto sa paglalakad si Guangyong at lumingon ng bahagya. Mariing sinabi ni Sorayang na hindi siya makikipag-usap ng mas detalyado sa lugar na iyon dahil sa dami ng nakikinig at nakatingin. Iminungkahi ni Sorayang na pumunta na lamang sila sa bulwagan ng Zinia upang doon mag-usap ng mas maayos at pribado. Habang sila ay naglalakad ng magkatabi, tinawag ni Yomin ang pangalan ni Sorayang. Agad naman sumagot si Sorayang kung ano ang problem. Sa paglalakad, sinabi ni Yomin na nakakatawa at nakakapagtaka na may mga taong talagang naniwala na kayang saktan at ipahamak siya ni Sorayang na isang musmos na katulad niya, at kanyang sinabing napakatanga ng kaisipang iyon dahil alam niyang hinding-hindi niya iyon magagawa. Sinabing ni Sorayang marami pa rin talagang mga tao ang lubusang naniwala sa kasinungalingang iyon at hanggang ngayon ay naniniwala pa rin sila rito. Biglang sinabi ni Yomi na mayroon pala siyang isang bagay na nakapagtataka sa kanya at nais niyang malaman ang sagot. Lumingon si Sorayang sa kanya at nagtanong ng may pagkamausisa at kung ano ang kanyang nais malaman. Habang nakatingin ng diretso kay Sorayang, puno ng pagtataka at pagkamausisa na nagtanong ni Yomin kung bakit nga ba nito nais na maging tagapagmana.
Sa narinig na tanong, labis na nagulat ang puno katulong na nakatayo sa likuran nila, agad siyang sumingit at halos mapasigaw habang pinapayuhan si Yomin na hindi nararapat ang ganitong uri ng katanungan, lalo na sa ganitong pagkakataon. Dahan-dahang yumuko si Sorayang, at habang hinahaplos ng banayad ang mukha nito, inamin niyang mayroon siyang isang pangarap na nais niyang matupad sa kanyang buhay. Muling nagtanong si Yomin kung totoo ba ito, dagdag pa niya kung anong uri ng pangarap iyon. Ngumiti si Sorayang ng bahagya at sinabing medyo nakakatakot itong sabihin at ibahagi sa iba, ngunit anuman ang mangyari, upang matupad ang pangarap na iyon, kailangan muna niyang maging tagapagmana ng kanilang samahan. Naintindihan ni Yomin ang kanyang ibig sabihin at dahan-dahang tumango habang sinasabing ngayon ay nauunawaan na niya ang dahilan. Ngunit agad ding nagtanong si Yomin at sinabi niyang dahil doon, ayaw na niyang maging tagapagmana. Sa di kalayuan, narinig din ni Guangyong ang sinabi ni Yomin, labis siyang nagulat at halos hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Hindi na nakapagpigil pa katulong at muling lumapit kay Yomin habang galit na sinasabing paano ito nakakapagsabi ng ganitong kahinaan at kawalan ng prinsipyo gayong siya ay tinanggap na maging alagad ng makapangyarihang Panginoong Demonyo. Idinagdag pa nito na kung talagang nagpapasalamat siya sa lahat ng kabutihang natanggap niya, nararapat lamang na gawin niya ang kanyang makakaya at magsumikap para rito. Gayunpaman, mahinahong sumagot si Yomin at itinuro na si Sorayang ay isa ring alagad ng kanilang Panginoong Demonyo. Sa pagkakataong ito, natigilan ang katulong, inamin niya sa sarili na tama ang sinabi nito ngunit tila mayroon pa rin siyang nais sabihin na hindi niya mabigkas agad. Lumiingong si Sorayang kay Yomin at diretsahang nagtanong kung ayaw ba talaga nitong maging tagapagmana. Sumagot si Yomin na gusto naman niya ito, muling nagtanong si Sorayang na kung bakit nito nais sukuan ang pagkakataon dahil ba lamang sa siya ay mayroon ding pagnanais na makuha ang posisyong iyon. Dahan-dahang tumango si Yomin habang iniisip ang kanyang sasabihin, at inamin niyang totoo nga ang kanyang pagnanais na maging tagapagmana, ngunit ang layuning iyon ay para kay Sorayang at hindi para sa kanyang sariling kapakanan at hangarin. Patuloy niyang sinabi na kilala niya si Sorayang bilang isang mabuti at mabait na tao, na handang gawin ang lahat at magbigay ng lahat para sa kanya ng walang pag-aalinlangan. Pagkatapos ay idinagdag pa ni Yomin na kahit na ganoon ang kanyang hangarin para sa iba, hindi naman ito kanyang sariling pangarap na matagal na niyang inaasam. Biglang sumigaw si Sorayang sa katulong na nagtatanong kung naiintindihan na ba nito ngayon ang tunay na kalagayan. Sa gulat, halos mapasigaw sa takot ang katulong habang si Sorayang ay galit na ipinaliwanag na ganitong klase ng tao ang kanilang pinaglilangkuran, ngunit patuloy pa rin nilang ipinipilit ang kanilang sariling mga inaasahan sa musmos na bata. Sinubukan ng katulong na magpaliwanag na hindi iyon ang kanyang ibig sabihin, ngunit natatarante siya at hindi niya mabuo ang kanyang mga salita dahil sa takot at hiya. Sa kanyang sariling pag-iisip, nagtanong si Sorayang sa kanyang sarili kung paano ito hindi nakikita ng katulong, gayong ito ang taong laging nasa tabi ni Yomin at itinuturing na pinakamalapit sa kanya. Labis siyang nagtaka at nadismaya dahil sa kawalan nito ng pag-unawa sa tunay na damdamin ni Yomin. Habang nakatingin sa likuran ni Yomin nakatayo ng tahimik, napagtanto ni Sorayang ang mabigat na katotohanan, nakita niya na ang maliit na balikat ni Yomin na tila binibigatan na ng mabigat na pasanin dulot ng pakikipaglaban para sa paghalili, bagay na hindi nararapat na pasanin ng isang musmos na katulad niya. Sa ibang bahagi ng palasyo, naririnig ang tunog ng ulan na tumatama sa bubungan. Sa ibabaw ng gusali ay makikita ang pangalan nito na Bulwagan ng Xenia, ang lugar na kanilang pinuntahan upang doon mag-usap ng mas pribado. Pagpasok nila sa loob, labis na nagulat ang mga naroroon, at nakilala sila at halos hindi makapaniwala ang may-ari na naroon sila, kaya't nagsalita siya ng may pagkamangha at takot. Tinatawag siya bilang ikatlong batang Panginoong habang nagtatanong kung ano ang nagdala sa kanya sa lugar na iyon. Ngumiti lamang si Sorayang ng magaan habang buhat si Yomin sa kanyang mga bisig, at sinabing matagal-tagal na rin simula noong huli silang nagkita. Sinabi pa niyang mas maganda na ang anyo ng lugar na ito kumpara noon. Pagkatapos ay nagutos siya ng simple na maghatid ng inumin para sa dalawang matatanda at isa ring merienda at inumin para sa batang kasama niya. Sa labas ng gusali habang patuloy ang pagbuhos ng ulan, malakas na ibinalita ng may-ari sa lahat na dumating na ang mga ginoo at ginang. Agad na nagkagulo ang mga naruroon at agad na nagutos ang isa sa kanila na ihanda ang pinakamasarap at pinakamagagandang pagkain na mayroon sila bilang paggalang sa mga bisita. Sa loob ay inilatag ang iba't ibang uri ng masasarap na pagkain sa malaking hapagkainan. Habang sila ay nakaupo sa hapag, sinabi ni Guangyong kay Sorayang na tila malapit ang kanilang ugnayan nito kay Yomin. Sumagot naman si Sorayang ng kalmado na nagsasabing totoo iyon, habang si Yomin ay tahimik na nakikinig sa kanilang pag-uusap.
Pagkatapos ay nagsalita si Yomin at sinabing iniligtas siya nito noon pa man sa kanyang sariling pag-iisip. Naalala ni Guangyong ang pangyayari kung saan tinangka ng ikaapat batang Panginoon na patayin si Yomin sa pamamagitan ng paglalagay ng lason sa kanyang pagkain. Muli na namang nagtanong si Guangyong ng may pagkalito na sinasabing akala niya ay ayaw ni Yomin maging tagapagmana. Diretsahang sinabi ni Guangyong na umalis na siya kung ganoon. Mariing sinabi ni Guangyong na ang lugar na ito ay para lamang sa mga taong may pahintulot na naroon, idinagdag pa nito na dahil sa pagsuko ni Yomin sa pakikipaglaban para sa paghalili, nawala na rin ito ng karapatang manatili sa lugar na ito. Inulit nito ang utos na umalis na si Yomin. Habang si Yomin ay nagsimulang manggilid ang luha sa kanyang mga mata, siya ay nagsalita ng nauutal at tila papayag na sana dahil sa bigat ng sinabi ni Guangyong. Ngunit bago pa man makaalis si Yomin, malumanay ngunit may diing sinabi ni Sorayang na ayos lamang at hindi kailangang umalis ni Yomin, habang sinasabi niya ito, dahan-dahan niyang kinuha ang mga pansit gamit ang mga chopsticks. Habang kumakain ng pansit, nagtanong si Sorayang kay Yomin kung sino pa ba ang kakain sa napakaraming pagkain kung hindi siya ang kumain nito, idinagdag pa niya na kailangan nitong kumain ng marami, sa kabilang banda, nakatingin lamang si Yomin sa kanya ng may pagtataka. Dahil sa kanyang sinabi, agad na sumagot si Yomin ng masigla at may ngiti, na sinasabing sige, gagawin niya iyon, habang si Guangyong sa kanyang tabi ay nanatiling seryoso at tila inis na inis sa nangyayari. Hindi na nakapagpigil pa si Guangyong at galit na nagtanong kung binabaliwala ba lamang nito ang kanyang mga sinabi at utos. Biglang ibinaba ni Sorayang ang kanyang chopsticks at sinabing sa totoo lang ay hindi talaga siya nagugustuhan ng ugali ni Guangyong. Tumayo si Sorayang mula sa kanyang kinauupuan at mariing sinabing pati siya at ang iba pa, nagtataka siya kung bakit sila ay masama ang pakikitungo sa isang musmos na bata, sinabi pa niyang hindi nararapat ang ganitong pag-uugali at pakikitungo sa isang bata. Dahil sa kanyang sinabi, natahimik ang lahat, muling naging emosyonal si Yomin at nagsimulang manggilid ang luha sa kanyang mga mata. Sa kanyang sariling pag-iisip, sinabi ni Sorayang sa kanyang sarili na tila wala na siyang ibang pagpipilian, napagtanto niya na kailangan niyang tapusin agad ang usaping ito habang maaga pa, upang hindi na lumala pa ang gulo at sitwasyon sa kanilang pagitan. Narinig ito ni Guangyong at labis na nagulat, kaya't nagtanong siya nang hindi makapaniwala kung ano ang ibig sabihin ng kanyang sinabi. Tumingin si Sorayang sa kanya ng may kumpiyansa at kalmadong sinabing dito na muna nila tapusin ang kanilang usapan at ang lahat ng pangyayari. Muli na namang nagulat si Guangyong at halos hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig, kaya't muli siyang nagtanong ng may pagtataka kung ano nga ba ang ibig sabihin nito. Tumingin ng diretso si Sorayang kay Guangyong na may matinding kumpiyansa, habang mariing iminumungkahi na dito na sila magpasya kung sino ang magiging tunay na tagapagmana. Sa labas, ang kalangitan ay biglang nagdilim at bumuhos ang malakas na ulan, kasabay ng pagkulog at pagkidlat. Sa ibang bahagi ng palasyo, isang lalaking nakasuot ng dayami na sombrero at balabal ang mariing tumapak sa lupa habang siya ay galit na nagmumura. Habang tumutulo ang ulan sa kanyang mukha, nangako siya sa kanyang sarili na ito na ang huling pagkakataon na siya ay uutusan at pagsasabihan ng kung ano ang dapat gawin ng iba. Habang siya ay naglalakad patungo sa gusali, ang kidlat ay patuloy na tumatama sa paligid. Sa kanyang isipan, sinabi niya sa sarili na kapag natapos na niya ang pakikipaglaban at napabagsak na niya ang ikatlong batang Panginoon, ang sumunod na magiging biktima at kalaban ay ang mismong unang batang Panginoon.